Hello, Nanay. Luming Nabara. And Brother Ryan Arla Madrid. Hello po. Kumusta? Good morning. 11:30. Okay. Oras diri alas City 30. Yeah. Alas City 30. Gabi. Okay. So, kumusta naman kamong tanan? Ako po ay nagpapasalamat sa inyong mga paramdam sa ako, sa good morning, sa mga emoji, mga heart, click likes, at sa mga komentaryo na nandyan sa inyong kuwan. Na nandyan sa akong Facebook. Daghagay salamat everybody. I really appreciate po sa inyong lahat. So, andito na po ang inyong Sister Meets, Sister Mitus, Iris. Mag-deliver na po ng mensahe karon na oras. So, some of you ay alam na po ninyo ang mensahe na ito, pero hindi ko alam kung na-remember ba ninyo kasi matagal na ito na mensahe. So, balikon na po na ko kay para pag-refresh sa inyong mga kaisipan. Okay? Hello! So, Sister Alma Jamie Maghanoy. Hello! Kumusta? Okay? So, kumusta ang tanan? Today is Thanksgiving Day in America. So, mostly, nag-celebrate ang mga tao karon diri anan dinner, turkey dinner with families. Pero, kanina nagpunta kami sa akong anak doon sa park. Naglakaw-lakaw mi. Sabi ko sa kanya, pasensya na. Hindi ako nagluluto ng turkey. Kasi hindi ko na feel yung connection ba sa ano ba yung Thanksgiving? What is the history? What is the beginning? Bakit nagkaroon ng Thanksgiving diyan Amerika? So, nag-explain na nga akong anak. Sabi ko, ay, okay. So, sabi ko, pasensya na kay dili gyud ko magluto-luto basta Thanksgiving Day. So, I told her na sa kuwan, sa Christmas o New Year o Valentine's Day, yan, magluto-luto ako kasi I feel connected sa holiday na yan. So, kaya sabi ko, pasensya na kaya wala magluto-luto imong nanay o mga, usa pa na diha, mga turkey-turkey. Magpalit na lang taininan chicken burrito. So, doon kami kanina sa park na akong dalaga, naglakaw-lakaw, chika-chika, banding-banding, kay wala may pasok, so banding-banding kami. Hello, Sister Santa Olila Santa Ana. Hello. Good morning. And good morning to Sister Melianita Natal Servancia, Sister Consolación Origio Opus. Hi, Din. Wala dyan tayo ni mga Thanksgiving, no? Alam kong wala ka diha, wala pa bidiri, wala po may Thanksgiving. Every day we always have Thanksgiving. We always pray, we always rosaryo tayo, and then nagsaserve tayo sa mga spiritual division, lalo na every meeting, lagi tayong nag-serve ng table, and that is Thanksgiving. Hindi lang kung once a year, but every month. Okay. And then every day, nagsiserve ako dito. Okay. So, Sister, sino pa? Sister Nailama Tanudra, hello, good morning. Sister Malaysia, praise you. Sister Nanay Luming Nabara, my beautiful mother. And her beauty is still the same, never fade away. Always mataghom. Kung sa Bisa, maanyag, kanunay, na pagkananay. Hello! Hintay ko live video mo, Inday. Kaya nga hindi ako nakapanood ng live mo ngayon. God bless. Okay. Okay. Good morning po sa Ijuhurot. Okay. Magsimula na po tayo kaya para marami tayong pagkwentuhan ngayon na oras. So,
na oras. Andito si Sister Malaysia. Sis, okay lang mo diha sa Thailand? Parang nagbaha din. Parang lumilitaw din yung mga balay diyan sa inyo. O hopefully malayo lang kayo diyan sa Thailand. And Sister Angelina Candido Gracia. I appreciate sa inyong time karon sa pag-attend. And thank you so much for your time na binigay ninyo sa akin. Okay? My greetings to our beloved Divine Master, Rubini D. Cleo Sr., our PBME Supreme President and Founder. Hello po, Divine. Maayong adlaw. Sa ibang mga kaubanan sa apat na sulok ng daigdig, Dr. Yush Dubar, Captain Capul Jury, and General Adriano de la Concepcion. To you, beloved Master Rubin Boracli Jr., our PBME Supreme President. Hello po, Master. Nandito po ako mag-live video. Please guide me. Sa iyong mga kaubanan sa New World Spiritual Division, sa atong Presidente, Sir Hingwi Bacolod, Cleo, at sa ating mga PBME Management around the world, Luzon, Visayas, Mindanao, o abroad. Maayong buntag sa Izuhurot. Dito na po ang yung Sister Mitos. Mag-deliver na naman. Message. I wish that this handy pamphlet can enlighten your questions regarding our association, the PBME Incorporated. We in San Jose, the main office, expect that your worries and problems will at least be given priority to this simple but concise series of questions and answers regarding our field. My hopes for betterment of our organization depend upon yourself on how you will understand this series. We hope for your quick response. Yours truly, Master Rubin Boracli Jr., our PBMA Supreme President. Bakit ang iba nagsasabing, Master, bakit binawasan mo na naman ang aming pagdarasal? Okay. So, noon, may misyonarya, nagsabi, Master, bakit yung prayers natin ay binawasan? So, supposed to be, ang atong prayers noong unang panahon ay 36 mystery. Ngayon, pagdating natin ng 2,000 years, 2,000 anyos, pagtungtong natin ng 2,000 years, sabi ni Divine Master, 9 mystery na lang. Okay? So, noong unang panahon, 36 mysteries. Pag ano ng ating Master Junior, yung siya na ang susunod, and then 2,000 na. So, yun na ang pagbago ng ating 9 mystery. So, 9 mystery na lang ha, hindi na kung 36 mystery. Kasi sabi ni Divine Master, ngunit hindi nila alam na ang alas 2:30 nga ay hindi nila nasunod. 2,000 daw habang gising pa siya, ngunit mayroong oras na hindi niya alam. Marami ang uri sa paghuli ng tao. Nang dahil kaya, kaunti lang ang devotion dahil ang ating mga isipan. Ang 9 mystery hindi nga umabot ng 3 minuto. Sa atin pa, magaan talaga ang serbisyo. Ngunit, kinunan na muli ng mabigat yung alas 2:30 ng madaling araw. Okay, so noong unang panahon, mahaba ang atong rosaryo. So, nang dahil nakikita ni Divine Master at ang mga spiritual division na 36 mystery, hindi na nga daw tayo makagising ng 2:30. Hindi daw tayo makarosaryo ng 2:30 nga. How much more na nga mahaba ang inyuhang misteryo? So, tanungin ko kayo. Ang atong association PBM Incorporated 1965, 9 mysteries ang atong rosaryo. Pero kay nakulangan man kayo. And then, sa ibang mga grupo, nagparehistro kayo. So, nagsunod kayo sa mga bagong mga pinuno na ang rosaryo binago. Ito ang inyong tandaan. Sabi ninyo, PBME ra kami. PBME pa rin.
Yes, dahil gikopya ninyo ang rosaryo ng PBMA. Pero kung inyong i-common sense, ang rosaryo ninyo, PBMA, pero gidagdagan man ninyo ng pangrelihiyon. Gidagdagan man ninyo ng mahabang nobina, mahabang misteryo. Tapos sabihin ninyo pa, PBMA pa rin. Pero common sense, ang prayers ay ginaano ninyo ang rosaryo ng PBMA. 9 mysteries is kumpleto na yan. Nandyan si Divine, nandyan na ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Nandyan ang inyong Master, nandyan ang inyong anghel na tagabantay. Tapos sa Latin, nandyan na palagi, ginatawag na ninyo palagi ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, paulit-ulit sa inyong mga Latin. So, ang ano diyan, ang sitwasyon na 9 mysteries naman talaga ang PBMA. Kasi sabi ni Divine, noon, 36 mysteries. Pero nakita ng mga spiritual division, hindi daw tayo makagising. 2:30. Adid ang atong rosaryo noon, mahabang mahaba. Sumasakit na ang inyong mga tuhod. Tapos, ang pag-uttered ng divine words, ang pag-atid ng Latin, ang pag-uttered ng mga atong pagrurosaryo ay kinakain-kain daw natin, binilis-bilisan daw natin, dahil sobra sa haba, gibilis-bilisan, kinain-kain. Tapos, nakita pa, 2:30, di tayo makagising. Kaya, nag-ano tayo sa ating association na 9 mysteries. Sabi ni Divine, ito na ang atong rosaryo, 9 mysteries. So, kung inyong i-common sense, nagpuntahan kayo sa ibang grupo. Tapos, ang inyong rosaryo ay ginadagdagan ng mga pangrelihiyon, ang mga nobina, makaya ninyo nga magrosaryo kayo ng mahabang mga nobina, mga misteryo. Makaya ninyo nga pagising sa 2:30 magrosaryo kayo tapos inyo hapang dagdagan ang PBMA ng pangrelihiyon. Makaya ninyo? Hindi kayo antukin? Clear pa ba yung inyong mga mind habang kayo'y nagrurosaryo ng mahabang nobina, mahabang misteryo? Sa ibang grupo na naman, nakita ninyo ang rosaryo. Sabihin ninyo, PBMA pa rin. Pero tingnan ninyo, 85 mystery, 100 mystery, that represent iba na ang inyong grupo. Hindi na yan PBMA. Pero buklim ang yun mga PBMA na hala pagbigyan para walay labad sa ulo. Pero kung i-common sense ninyo, ang inyong rosaryo, instead na 9 mysteries, gihaluan ninyo og mahabang mga misteryo. Na kung tutuusin, hindi na raw ninyo ma-perfect ang inyong rosaryo. Instead nga 5 minutes ang rosaryo, giiklian ninyo. Kay nagmamadali. Kinain-kain, or destructive ang ating mga kaisipan habang nagrosaryo tayo. Kaya naawa si Divine, naawa si Master, kaya 9 mysteries ang atong rosaryo. Kay talagang nakita niya maraming tamad, maraming nagrosaryo na hindi mabuti ang pag-uttered ng Latin at ang pagrosaryo. Nakita niya ginaantok kayo dahil pagod. Nakita ni Divine nga ang 9 mysteries ay suppose na maabot ito ng 5 minutes. Naabot lang 2 minutes or 1 minute. So, yun ang dapat ninyo i-common sense. Tapos, marami ngayon mga grupo nga mo yung PBM era. Kay puro daw nag-read ring. Pero tingnan naman ninyo ang kanilang mga ginagawa. Kung tunay ba sila ng mga read ring, bakit magsarili sila ng conference nila? Bakit hindi sila doon mo join sa atong sa main office, sa atong San Jose Dinagat? During conference, mag-iba-iba po sila ng mga read ring daw.
Pero mag-iba po sila ng ilahang mga aktibidades. I don't know kung nag-re-update ba ng mga tawhana. Tapos sabi na po ng iba na sila daw ay mga membro pa rin sa PBMA. Tingnan ninyo, nagre-ring nga. Pero tingnan naman ninyo kung anong mga logo nila, gipang bago ang mga logo, gipang dagdagan og mga disenyo. Na nakita ninyo yung logo din, walang dagdag from 1965 and until now. Yun ang hinahawakan ngayon sa administration ni Sir Hero. Walang binago sa Four Corners, walang binago sa New World, walang binago na disenyo sa logo. Tapos sabihin na po nila nga, tayo daw ay hindi daw mga tunay na PBMA dahil nag-red ring kita. Sino ba si Master Junior noon nga nagbigay ng pulang singsing sa atin? Di ba he is the Supreme President ng PBMA? So, yun ang hindi kinukumon sense nila. Sino bang nagbigay ng pulang singsing? It is Master Rubin Buray Cleo Jr. Binigyan niya ang kaniyang mga tauhan dahil kabilaan, talikuran, harapan na ang nanghila at nagpatuo-tuo. Binigyan na tayo nito para tayo maprotektahan. At kung ikaw ay mamatay, materially, di ba mayroon kang iiwan sa iyong mga anak na mga ari-arian? Iwanan mo sila ng mga asset. So si Master Junior nag-iwan sa atin ng asset, nagregalo. Yun ba? Marami akong nabasa ngayon na sabi nila na talagang ang blue and white lang daw. Okay, we will consider that. Okay, hindi ko yan anuhin because that was our very beginning sa ating association, that is the blue and white. Yes. Pero sa isang kingdom, wala di ay examination. Sa isang kaharian, hindi pala subukan ang mga tao. Nag-60 na ang PBMA, of course, kailangan subukan kung naunawaan ba nila ang pagtuturo sa PBMA. So that means kung ito'y sa isang kingdom, kailangan subukan ang membro kung nakaunawa sa batas, sumusunod sa batas. So, may pusong nagmamahal ba? Of course, subukan. So, kung ikay nakapasa sa pagsubok ng isang hari, of course, anong irigalo sa iyo? Bigyan ka talaga ng promotion na ang imuhang status, hindi lang kung ordinary nga misyonarya, hindi lang kung ordinary nga membro. So, bigyan kaya ng isang hari na ito'y appreciation na nakaunawa ka pala sa kaniyang mga pagsubok. Naunawaan ninyo? Hanggang grade 1 lang pala ang PBMA. Hanggang dyan lang pala. Dili ay subukan ang inyong mga utak. Hindi pala subukan ang inyong mga puso. Hindi pala subukan ang inyong mga pagkatao kung nakaunawa ba kayo sa doktrina, sa batas. Susubukan, Jude. So, anong ibigay ng atong ministro kung nakapasa kayo? That means you're level up. Nag-level up ka na sa inyong status. Kaya nandyan yan sa mensahe ni Divine Master, kayo ay nakapasok sa yung sinasabi niya na mga failed missionaries na who strictly follow the rules and regulation. Nakasali kayo yan sa 1444444 atong mga ilang angels yun. Nga ito ang magprotekta ng ating asosasyon. Ito ang mag-depend ng atong asosasyon sa kalungkutan man o kahirapan. So, nanawaan ninyo. So, ngayon, tatanungin ko kayo. Kaya ninyong magluhod ng maraming lubina? Na ang alam ko, mga riyumahon na inyong mga tuhod. Ang alam ko, ng inyong mga buto, masakit na. Tapos, pagod lagi ang mga pangatawan dahil nagtrabaho. Kaya ninyo ang mga pangrosaryo nga mahabang misteryo? No. Tapos, kay 9 mystery na sa PBMA, nagpuntahan kayo sa ibang grupo, so dagdagan na po ng ilang nobina. So that's represent nga, gidoble na ang inyong mga pag-antos. Gi-triplex ang inyong mga pagsakripisyo. Kay 9 mysteries, 5 minutes na sakripisyo. Tapos ngayon, kay nandyan na kayo sa ibang mga grupo, gidoble na naman.
It is parusa sa inyo. Nga talikuran ninyo ang PBMA. And that's the truth. Okay? So, hopefully na mayroon kayong ma-common sense. Oh? And then, napansin ko ngayon na sabi nila, PBMA sila. Okay, tingnan mo naman. Anong mga activities? Hindi nagsuporta sa administration ngayon ni Sir Hero na kung tutuusin, walang binago. Walang binago sa Rosario, walang binago sa Four Corners, walang tinanggal sa New World. Walang tinanggal sa Four Corners. Sa Rosario, ganun pa rin. So, naunawaan ninyo? So, itong sabi ni Divine na ang 9 mysteries, kailangan talaga yan na maabot ng 5 minutes. Ang inyong pagrosaryo, di ba? Lagi man tayong rosaryo nagmamadali. Ay, yung rosaryo parang alon. Dito na po, ana. Ana, sabi ni Divine, paabuto na rin yung 5 minutes para kayong alon. Okay? And then ang inyong 9 mysteries, kumpleto na. Na si Divine, kumpleto na talaga yan. Wala nang kulang. Wala nang kulang. Ang nakaproblema kasi sa mga tao o membro, kanang walay satisfaction. Like looking always for new teaching, new divine words, na kung tutuusin, kargado na kayo, marami na kayong divine words, tinuruan na kayo ng mga kabutihan at kabaitan sa PBMA, pero sa umangin ang tao, kahit makulangan man jud, dili man jud matagbaw, amo jaon na maghanap ka jud kanunay. Unawaan? Okay. So, sa PBMA, walang binago, okay? Parihara, ganun pa rin. And then, sabihin ninyo na, dilita kong mga membro daw sa PBMA, kaya nagpula. Sino si Master Junior sa ating association? Nung time na yun, nga buhi pa man siya, naginhawa pa man siya, tapos siya man ang naghatag na ani na singsing. So, unsa man dahil si Master Junior kani adto? Supreme President man siya sa ato asosasyon. Common sense, everybody. Okay. So, sabi ni Divine na ito ato pagrosaryo ay serbisyo. Serbisyo sa ating pagkamisyonaryo, serbasyo sa ating asosasyon, at serbisyo natin sa Ginoo. And then, sinabi ko na sa inyo ng atong 9 mysteries ay nakapattern ito sa crucifixion ni Jesus Christ. Yung pagkamatay, at doon siya sa ilalim ng kanyang tomb, and then yung paggising, yung pag-rising ni Jesus Christ, yun po ay nakapattern ang ating rosaryo, 9 mysteries. And then, wag ninyong kalimutan na sa atong pagrurosaryo ay kailangan dito palagi ang inyong kamay, kanang kamay sa inyong dibdib. Marami akong nakita ngayon ng mga program, mga conference, mga meeting, nakita ko pa rin na maraming mga taong nagrosaryo, yung mga kamay nila, gano'n lang. Sabi ko, wala ito nakinig ng ako. Kuhan lecture. Kaya wala nakaunawa. Wala naka-apply. Nagbantay, nagpanani. Idraman ko sa inyo, ha? So, makita ko talaga yung mga nakinig sa aking mga lecture, yung project yun nila ang kanyang pagrurosaryo dito sa dibdib. Yun ang proper, everybody. Dahil dito mo hinihipo ang Panginoong Diyos Jesucristo sa dibdib mo. Okay? So, pag magsimula ka na, bago ka pa sabihin mo, Master, maayong gabi
Oras na naman sa pagdarasal, andito ako, sumasamo sa inyo, sana dinggin nyo ang akong pagrosaryo dahil oras sa aking obligation. And then, ana, ingoho ko lang ha, hindi ko pwede banggitin ang atong rosaryo. Hindi ko rin pwede banggitin ang Latin o divine words kasi social media ito. So, ingoho-ngoho ko lang, pero I know yung makasabot, makaunawa talaga kayo. Pag nagrosaryo kayo, dito palagi. Dito, ang kanang kamay sa inyong dibdib. Okay? The best nga yung sing-sing ninyo, inakatouch yan sa dibdib ninyo. And then, pag magtapos na kayo, ana, di ba mo, ana naman ko yung So, pag ana na po ninyo, ibalik na po na ninyo sa inyong dibdib. Dito kayo, dito yung palagi, ibalik yung yung kamay nyo sa dibdib hanggang matapos ka ng iyong 9 mysteries. Yun ang instruction ni Divine Master dito sa Guidance Series. Okay? So, naunawaan ninyo? Marami akong na-observe ng mga meeting o conference. Mga membro, dili gyud nila ibutang ang ilahang kamay diri sa ilang dibdib. But it's okay. It's okay. Iba-iba man ang mga ano. Alright. So, ang 2:30, sabi ni Divine, marami tayong absent ngayon na panahon. Oo. Lalo na mga pagod atong mga lawas, may naramdaman. Sabi ng akong husband, kailangan mo ba mo bangon magrosaryo? Sige ra magagbangon. Kaya natulog ka. Pag 2:30 mo bangon. 6 o'clock bangon ka na naman. Kailangan pa ba mo bangon? Pwede lang ba daw magrosaryo na kahiga? Sabi yung husband ko. Sabi ko, no, kailangan talaga mo bangonhan. Kahit pagod mo katawan, you have to push yourself to get up and pray because that is time sa imong pag-log-in sa spiritual division. Sa libro ng spiritual division, sa record ng mga spirituhanon nga nag-log-in ka na ana na oras, present ka ana, di ka kung absent. Okay? Okay. So, kaya ang 2:30, sabi ni Divine na ito daw ang oras sa panggagamot ng ating Lord Almighty. Sabi niya, yung 2:30 ay yun daw ang pag-ikot-ikot ng Panginoon sa mga taong nanghingi ng gamot, nanghingi ng good health, nanghingi ng blessing, at saka yung mga taong masakitin, yun daw ang oras na yun ang paglalakbay ng ating Panginoon, pag-inspection sa lahat ng mga taong nagdarasal daw. Sabi ni Divine. And then ang 2:30, ito ang subukan dahil pinakamasarap ito na oras sa ating mga tulong. And then ang 2:30 ay ito na mga oras ang i-strike ng mga kalamidad. 2:30 to 3 o'clock. Yun ang mga oras na nandyan ang mga linog, baha, ano ba yun, mga energy na nandyan palagi sa ating paligid. So, kaya sabi niya, 2:30 talaga. So, Divine, please forgive us kasi marami kaming mga absent. Di ba? Marami tayong absent, no? Oo, hindi lang kayo naka-absent. Ako, mayroon din ako, marami akong absent. Okay. Noong una, mayroon silang dasal na mahaba, masyado. Bakit? Upang alamin kung totoo ba na ikaw ay nagsakripisyo. Noong taon na 1893, sa panahon pa ni Lolo Adriano de la Concepcion, ang ama natin mula sa katapusan at babalik muli sa ama natin. At noong taon na 1863, yun lang ang devotion na binigay na iniwan ng ating mga ninono. Noong baliktad pa rin ang pagdarasal, nagmula sa huli patungo sa simula, ngunit ang tao hindi sumunod. Inutusan ka nga pumunta sa bundok, inutusan kang pumunta sa sementeryo. Yan ang mga tao na babag-iwan sa taong 1863. Ang iyong devotion, diyan ka lang sa loob ng simbahan. Ang iba nito na natakot na pumasok sa simbahan dahil mayroong maraming tanso at kung ano pa riyan. Hindi nila natupad dahil sila'y natakot pala.
Ang inyong isipan, yan lang ang natakot sa inyong sarili. Ang iba rin pumunta sa sementeryo. Natatakot dahil may patay na lumiliyab ang mata. Mayroong patay na mag-aapoy ang mata. Ngunit mayroon palang nagsiga noong hapon. Buong nagliyab ay kandila. Ang totoo, walang patay na lalakad muli. Mabubulok siya kasama sa kanyang buto. Wala na talagang patay na babalik. Hindi katulad ng ating Panginoon na matapos paglibing ayon sa kasaysayan sa banal na aklat, pagkatapos ng 3 araw muling nabuhay at umakyat sa langit. Ang Diyos lang ang nabuhay. Wala pang tao na tulad natin na tapos na mamatay, babalik at lalakad. Ganyan ba ang mundo, mga kapatid ko? Okay. So sabi ni Divine Master na noong unang panahon, 1893. So hindi pa tayo ito naisilang, no? So sa kapanahonan pa ito ni Lolo. Yes, ang kanila daw devotion, ang binigay ng ating mga ninono ay baliktad daw. Nagmula ito sa huli. So they start from the ending and then all the way to the beginning. So parang reverse ang pagdarasal noon. Pero kahit ang rosaryo daw nung unang panahon sa ating mga ninuno, kahit gibaliktad na raw iyon, ay hindi pa rin nasunod ng mga tao noong unang panahon. Oo. So sabi ni Divine nung unang panahon, 1863, maraming mga taong natatakot, maraming mga taong nagpalaganap ng mga hindi mabuting istorya ba. Sabi niya, ang iba daw nandoon sa bundok, nagritual-ritual, nagdasal-dasal. Ang iba ay nagpunta sa sementeryo, nandoon nagdasal-dasal, nagritual-ritual. 1863 ito ha. Tapos ang iba ay nagpunta sa simbahan, pero maraming mga pakalat na mayroon daw mga tanso o ano pa yung mga kababalaghan na mga pinalaganap nila doon sa simbahan. Kaya sabi ng ating Divine na hindi nila tinupad ang pagdarasal. Oo, dahil ang kanilang mga isip ay puro daw mga kababalaghan, mga nakakatakot, mga guni-guni sa kanilang mga isipan at sarili. Oo, kaya walang nakasunod sa pagdarasal noong 1863. Ang iba ay pumunta sa sementeryo. And then, ang iba raw ay hindi rin dahil mayroon nakikita sila nagliyab-liyab daw yung mata ng minatay. Nag-aapoy daw ang mata, sabi ni Divine. So, hindi nila alam, kandila yun. Kandila yun. And then, kung tutuusin daw, kung tingnan ninyo, walang patay nga mubalik, walang patay nga mulakad. Material body mo, pag nandyan ka na sa graveyard, wala na. Magantay ka na lang ng uod, kay mabubulok na yung katawan mo. So, wag ka nang mag-expect daw nga ang patay ay mubangon, maglakad-lakad kahit saan. Sabi ni Divine, no, mga ano lang yan, mga superstitious belief, mga guni-guni ng mga isipan, ng mga maruming isipan ng mga tao nung unang panahon hanggang ngayon, nadadala na ninyo. Naniwala kayo na naay mga santil mo. Naniwala kayo na naay mga minatay na mubangon. Na sabi ni Divine Source, mga kandila lang yan noong unang panahon. Dahil kung kayo'y mamamatay, mabubulok na kayo. Wala nang patay na mubalik. Yan ang sabi ni Divine Master. It's not like Jesus Christ. Tingnan niyo si Jesus Christ. Di ba paglibing sa kanya, nubalik siya after 3 days? Dahil siya ang makapangyarihan. Once ang ating material body mamatay, yun na yun. Wala na daw ang atong material body. Pero kay si Jesus Christ, kay ate man ito Jesus, God, so kaya nabuhay siya. So siya lang naman talaga ang namatay na nabuhay na nubalik diri sa kalibutan. Oo. Diba? Yung mga ninuno ninyo noong ng panahon, namalik baro karon. Hindi na ninyo kilala kung saan sila ngayon. Saan sila nga napadpad. Hindi na. Kaya sabi ni Divine Master
na ganyan ang mundo, mga kapatid ko. Ano ang gagawin natin upang makarating talaga sa kaharian ng ating Ama? Ano ang gagawin ninyo? Anong gagawin natin? Sabi ni Divine, sundin ninyo ang pinakamatuwid. Sus, pinakamatuwid talaga. Gawin ninyo ang pinakamabuting paglilingkod. Bigyan ninyo ng inspirasyon ang inyong mga sarili upang sa ganun makamit ninyo ang inyong pinapangarap. Upang ihabilin natin sa ating mga anak. Upang maiwan mamaya sa anak ng kanyang mga anak. Tayo'y mataas na nga edad. Tayo na lang ang magtuturo sa ating mga anak at mga kaanak-anak. Kahit pa mataas ang panahon, babalik ang ating Panginoon upang maghatol sa atin. Ang ibig sabihin, mayroong pwesto ang ating mga anak na sila mamaya ang siyang mabigyan ng kuruna sa susunod na iniwan dito sa mundo. Okay, so sabi ni Divine ha, ano ang ating gagawin mga misyonaryo ng PBMA at mga tao dito sa mundo? Kailangan talaga na sundin natin ang pinakamatuwid. So nakapasok man kayo sa PBMA, binigyan man tayo ng doktrina sa ulo, binigyan tayo ng 10 Commandments of God, and then itong mga pagtuturo sa ating sarili. So ito daw ay ating mga gabay, giya, na para matuwid palagi ang ating mga ginagawa. Right? Gawin natin ang pinakamabuting paglilingkod. Ano ang pinakamabuting paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, Hesukristo? Di ba pinakamabuti, pinakamabait, malinis na paglilingkod, cleanliness next to godliness, yung inyong pagiging mabuting tao dito sa mundo. Serbisyo ninyo yan. Paglilingkod ninyo yan sa Diyos. Yung kayo'y tumulong sa mga kapwa-tao na walang pag-isip na mga in returns, mga reward, yung nagtulong kayo benevolent, charity, kindness. Hindi kayo nag-isip ng mga kapalit. Ito ay mga paglilingkod na malinis. Kung saan ka man ngayon na napadpad, nandiyan ka Luzon, Visayas, Mindanao o abroad, kailangan ang inyong mga ginagawa ay malinis. Kung nagtrabaho ka sa panggobyerno, kailangan matuwid ang inyong kaisipan. Malinis ang inyong mga hangarin at mga layunin at ang inyong paglilingkod sa ating bansang Pilipinas dahil ito'y nakapasok sa pinakamatuwid na daan. So, kailangan mga honest kayo. So, kung nandyan kayo nagserbisyo sabihin natin, sa PBMA, sa administration ngayon, kailangan pinakamatuwid ang inyong mga ginagawa. Pinakamatuwid ang inyong mga layunin at hangarin na walang mga personal interest, mga personal motives, na mayroon kayong mga kaisipan na magpaka-master-master, magpaka-divine-divine, magpaka-Lolo Adriano daw, kailangan daw nila ng tao. So, ito ba yung mga matuwid na mga gawain? No. Kung ano ang itinuturo sa PBMA, kung ano ang nasa batas, kung ano ang nailapag sa atin sa PBMA at tinuturo, yun ang inyong sundin. Huwag nang baluktutin pa. Kasi nandyan na kayo. Straight arrow na kayo. Pero mahilig man talaga kayo magbaluktot. O musibag man gyud og laing dalan. Musibag og laing landas. So, okay. Ayaw man ninyong sundin ang pinakamatuwid, bahala na kayo. Kung hindi pa rin kayo magreforma, kasi marami sa atin ngayon, mga sablay talaga tayo sa atong mga mentality. Hindi maiwasan mag-negative. Hindi maiwasan na hindi natin ma-apply ang pasyensya. Hindi maiwasan hindi natin ma-apply ang pagpakumbaba. Hindi maiwasan hindi natin ma-apply ang pag-unawa. So, marami tayong mga sablay karon ng mga panahon, everybody. Hindi maiwasan na hindi natin makontrol ang atong anger. Hindi maiwasan na hindi natin makontrol ang atong pagiging negativity sa ating isipan. So, dahil sabi ni Divine, gusto niya ng mga membro sa PBMA ay pinakamatuwid at pinakamabuting paglilingkod.
So kung ikaw, misyonaryo, kung nandyan ka nakatuka sa panggagamot, kailangan malinis ang inyong mga hangarin. Kung ikay marami nang sa PBMA na nagamot na mga pasyente, so i-honor po si Divine Master. I-honor po si Master Junior at ang mga espirituhanon. I-honor ang PBMA na natutunan mo yan sa PBMA. Galing yan sa PBMA. Huwag mong sabihin na ako ang Divine Master. Ako ang master. Nipasok si Lolo. Kasi you are claiming your own glory. Hindi yan mga matuwid na mga trabaho ng isang misyonaryo. Okay? Kung manggamot kayo, marami na kayong mga taong nadala sa asosasyon, naimulat ninyo, natulungan ninyo, mentally, physically, emotionally, spiritually, marami na kayo. I-honor ninyo ang PBMA. Huwag mo lang sabihin, ako manggod. Ako manggod. Hindi yan mabuti ng mga kaugalian, everybody. Honor God na ang kapangyarihan na nagamot mo ang isang pasyente ay galing sa Diyos. At natutunan mo yan sa ating association. Okay? So, dahil pinakamatuwid ang paglilingkod and enduring mission, ayaw po mo pagbinuang. Kasi yung mga ginagawa ninyo during mission, nangwarta ka mo, nang demand ka mo ng mga kwarta. Oo, tinuod iton. During mission, nagbisyo, nagdruga, nag-inom ng babae, ng igat-igat, ng flirt, ng ibang mga Kay pasyente niya nga gwapa nga babae, gi-flirt. Anya karon nagkadayon hinuon. Matuwid ba na ng mga trabaho? Paglilingkod, pinakamatuwid ng paglilingkod. Ang inyong pag-atinan mga conference, that is pinakamatuwid na paglilingkod. Hindi kayo inutusan doon na magpunta sa San Jose Dinaga, makichismis. Hindi kayo inutusan doon na makiusyo sa buhay ng mga tao. Ang paglilingkod ninyo ang pag-attend ng conference. Pakisama sa hirap at ginhawa. Pag-attend ng mga lectures or training or ano mga gawain diha. Yun ang mga paglilingkod ninyo. Ang inyong rosaryo, 9 mysteries, paglilingkod ninyo iyan sa ating Divino Maestro at sa ating association. So bakit inyo pang iligaw ng maraming misteryo, maraming nobina? Inaligaw na kayo. Kay nandyan na Derek Switch na yung 9 mysteries. Yun na ang pinakamalapit na pagdarasal na marinig agad ng Panginoon. Pero inyo bahaba pa jud ninyo. So, matuwid man ha, kailangan kung ikay nagtrabaho sa PBMA, chapter officials, or mataas na mga position sa PBMA, kailangan yung malinis na mga hangarin, malinis na mga motibo, malinis na mga gawain, hindi kay mayroon kayong mga balak sa likuran, mga plano, mga personal interest, or personal motibo. Nakita ko, narinig ko. Meron daw dito lulululo sa social media na nagpalulululo daw. Tapos, iyahang gikontra ang akong lecture. Yan ba ang tunay na Lulu Adriano de la Concepcion? Nakontrahon ang ginawa ng isang misyonaryo na nagtuturo sa kabutihan at kabaitan para sa mga tao, sa mga membro. So take note, warning na, bagting na, mag-ingat kayo. Dahil ang mga taong nagagalit sa akong ginagawa ay mayroon yan personal motibo, personal interest. Dahil alam kong hindi magagalit sila ni Divine Master. Silang Master Junior at mga espirituhanon itong aking ginagawa. Dahil ito ang pag-enlighten sa mga tao, pag-enlighten sa mga membro na uhaw sa mga mensahe. So mag-ingat kayo yung lulululo dito sa social media kasi ginakontra niya ang akong ginagawa. Okay? Sabi ni Divine Master, 5 minutes. Kung hindi kayo mag-ingat, mamagnet kayo niya. Kung magkausap kayo yan,
Sabihin mo, hala, kung ikaw si Lolo, ilibing yung ulo mo dyan sa lupa. Isang simana. Sabihin mo. Okay? Kay, yan ang totoo, everybody. Inis at galit siya sa akin. Kung tunay yan na Lolo, hindi yan magalit. Kasi kabutihan, kabaitan ang mga pagtuturo tunay ni Lolo Adriano de la Concepcion. Yan ang totoo. You see, ang mga tao na ito ay tinuruan na sa kabutihan pero gusto nila nga sibag na magsarili ng mundo. Gusto nila na magsarili ng mundo dahil gusto nila money, power, popularity, o tauhan. Yun ang inyong unawaan, ha? Bakit itong mga grupo-grupo ngayon manghila sa inyo? At mga patuo-tuo na sila raw ginasaniba ni Divine Master, ni Master Junior, o ni Lolo, ni Bin Isay ngipin, ni Captain. Ayaw mong tuo-tuo, ana. Kay mga panglinlang na karon na panahon. Imagine, pinakamatuwid at pinakamabuting paglilingkod ang hinahanap ng ating ministro. So kung tutuusin, kung inyo na i-common sense, itong mga patuo-tuo, nanggulura na. Nanggulura na sa inyo, ha? Sa bagay, eksaminon man pud mo. Ila hapon na papel. So nasa inyo na kung magpadala mo. Kaya nga patuloy kami nagbabasa dito. Ako, para hindi kayo magiging tanga. Hindi kayo magiging parang walang kaalam-alam. Na itong mga mensahe ay para ito nga magiging sharp ang inyong mga kaisipan. Na hindi kayo madala agad. Naunawaan ninyo? So, tingnan ninyo. Maraming mga patuo-tuo karon nga ni Sanib, si Divine Master. Musanib day si Divine nga pagkatapos sabihin mo na ikaw si Lolo niya, mamaya magbinta ikaw kay naa daw mga anting-anting, mga hurim-hurim, mga unsa tong iyang ibinta. Hala! Yawa, uy. Anyway, sabi ni Divine, mabuting paglilingkod. Yung heartily, ang inyong paglilingkod sa PBME as a missioner. With love, with passion, with kindness, with humbleness, patience. Iyon ang mga sinabing pinakamabuting paglilingkod ng walang halong mga personal motibo. Naunawaan ninyo? Sabi ni Divine, bigyan ninyo ng inspirasyon ang inyong sarili upang sa ganon makamit ninyo ang inyong pangarap. Yes, you have to inspire yourself. Alam ninyo, marami tayong mga problema sa ilalim ng bahay. Problema sa atong bana, sa atong anak, sa atong pamilya, sa financial, sa atong mga pangangatawan, sa ating mga tagiliran, sa ating mundo, away dito, away doon, lalis diri, lalis doon. So ito ay mga distraction. So, dahil napaligiran tayo ng mga kadramahan ngayon, mga issue, mga sitwasyon, so huwag kalimutan na bigyan ninyo ng inspirasyon ang inyong sarili. Okay? Meaning, kailangan mo think positive kayo. Huwag mong sabihin na, ay, ang gulo-gulo naman ng mundo. Yun na lang ang paisipan mo. Magulang mundo, huwag kang mag-focus dyan. I-turn mo yung ulo mo dito. Nakita mo yun ang mundo magulo? Turn your head from this direction. This negative, so this is positive. So iikot mo yan. Meaning tulungan mo ang inyong mindset. Tulungan mo na magiging positibo. Kung gusto mo sayaw, hala sayaw. Kung gusto mo kanta, kanta. Kung gusto mong magpagwapa, hala, pagpagwapa diha. Kung gusto mong magpasyon-pasyon, hala, sige, pasyon-pasyon. Kung gusto mong maglaag dito sa dagat, sa kabukiran, mag-tour around, mag-tourist ka, hala, go ahead. Kung gusto mong
Kung gusto mong magtulong sa mga tao, hala sige, go ahead. Kung gusto mong mag-active sa PBMA, kung gusto mong improvements, makinig sa mga mensahe. Kasi ito ay mga pagbigay inspirasyon sa iyong sarili. Naunawaan? Oo. Tapos kung gusto mo nga mag-enjoy ka, yung enjoy po na mga kabutihan, hindi kayong mag-enjoy na maglala, mag-inom, magpuyat-puyat. Sus, wala na, gipatay mo na imong sarili, anak. Kanang imong ihatagan imong inspirasyon. Kung naproblema ka sa imong mga bil-bil, hala, pag-exercise. Ana ra gud. Bigyan mo ng inspirasyon ang imong sarili. Kaya ito ato sarili, sinabi ni Divine, if you love yourself, that represent that you love God. So, huwag ninyong hayaan na madahong laya kayo. Huwag ninyong hayaan na magiging consumption ang iyong mga mukha. Alam kong maraming mga sitwasyon karon. It's true. So, huwag kayong kaya mukaon nan maradyaw. Kung wag ka nakakaon og Jollibee, halakaon. Treat yourself. Kung gusto mo ng magandang damit because you deserve, kay nagtrabaho ka, nagkayod ka labaw ka, nakasweldo ka karon. So, if you want to treat yourself as a queen or a princess, hala, paliti og baro ang imuhang sarili. Magbili ka ng damit para sa iyong sarili kasi is inspiration. Gusto mong mag-lipstick? Hala, sige, panghid-hid ka mo, pagpagwapa ka mo. Anara, ang pagbigay inspirasyon sa atong sarili. So kung mayroon kang mga problema ngayon na talagang mabigat, so kailangan tulungan mo yung sarili na maaliw ka, na hindi ka malulung. Hindi ka lagi na lang na ganon. So find a way. I will give you an example. Dito sa ilalim ng bahay ko, ang anak ko dalaga na. Akong bana may mundo po siya. Ako po, may mundo ako dito. Table, lecture, maglinis. Ang anak ko may mundo, trabaho, eskwela. Akong bana, mundo niya, music, magbayad ng mga bills. Yun ang mundo niya. So, kanya-kaning mundo. So, there is a gap. Parang iba-iba ang aming mga inaasikaso. So, of course, kay dalaga ng akong anak, hindi na masyadong mulambing sa ako, kunti na lang iyang oras. So, bakit ikalungkot ko? Bakit wala na tayo mga anak. No! Hindi ko yun iniisip, kundi cheer up ko ang akong sarili. Sean, makanta ko. Bahala ko ako ra isa. Kung magsayaw di ako ra isa. Okay lang. Maglinis ako. Okay lang. Akong ba na busy? Okay lang. Kundi pansinon. Yeah. Ganon ang magsabi nga, i-inspired natin ang ating sarili. And then, sa PBMA, nakita ninyo, hindi na ninyo mahipo, mayakap si Divine Master o si Master Junior. So, di ba, parang nakakalungkot, no? Pero, by thinking positive, by thinking na nandyan lang sila spiritually, that means tinulungan mo ang puso mo na ma-inspired, na mapatuloy mo pa ang inyong paglilingkod sa PBMA dahil gi-inspired mo ang puso mo. Sinabi mo sa puso mo, nandyan naman si Divine, nandyan lang si Master, hindi man nila yung pabayaan ng PBMA. So that's represent inspired mo ang dibdib mo, na hindi ka malungkot, hindi ka ma-confuse, at hindi ka maguluhan. So, yun ang mga sabing inspired natin atong sarili. Mayroon tayong mga mabigat na mga problema. Parang madilim sa ating paningin na walang kasulbaran, walang hopes. Pero naniwala man ka sa Diyos, naniwala man ka nga ang Diyos ay magbukas talaga ng pintuan para sa atin dahil ikay nagpakabait. Sabi ni Divine, puhunan ninyo ang pagpakabait. So, that's an assurance na habang tayo ay nagpakabait, ang Panginoon ay nagbukas na ng pintuan para sa atin, sa blessing, sa abundance, sa guidance, sa good health,
o sa mga proteksyon. Nagbukas na ang Diyos. Pero nasa iyo yan, sa iyong puso. Kung imo na siya i-inspired ang sarili mo na nandiyan ang Diyos. Alam kong hindi ako pabayaan. You see? Oh, ito ang sabi ni Divine Master na kung inyong i-inspired inyong sarili, tulungan ninyo ang inyong sarili, makamit natin ang tagumpay. It's true. Kadang mga plano nato nga parang parang hindi natin alam kung for example, mga project. May mga proyekto tayo sa ilalim ng bahay. Sabi natin na di man kasya ang pira. Hindi ko alam kung ma-realize ba yan. Di ba may mga ganun tayo ng mga moment? So sabi ni Divine, inspired ninyo ang sarili mo by manifesting. Right? I-manifest mo na lang. Kahit wala kang nakita, gidrawing mo lang yan sa isipan mo ng mga pangarap na nag-imagine ka na magkaroon ka one day ng tindahan. So, ibang mind, gidrawing mo lang na marami ka ng tindahan, marami ka ng mga customer. So, your mind ang nag-drawing, nag-imagine, nag-visual. So, that means that gi-inspired mo ang iyong sarili. Naunawaan? Oh, so just like me, I have dreams, I have plan na magkaroon ng doon sa San Jose Dinagat. So karon ang ginagawa ko, nag-drawing lang ako, nag-design lang ako dahil gusto ko na siyang ma-realize na balay. So gidrawing ko lang kung ano akong idea. See? No money. Saan ka kuha ng financial? Walang nakikitang money. Pero gidrawing ko lang, kay baka one day, ma-realize. So this is called inspiration sa iyong sarili. Naunawaan? Okay. So, sa PBMA, di man nato makita sila ni Divine, si Master, pero spiritually nandyan sila. So, ang ating gagawin ay magpakabait dahil spiritually, nag-record naman sila. Nakaalam naman sila sa ating mga ginagawa. So, at the end, makita mo doon na lahat ay naka-record dito sa mundo. So, be inspired everyone. Kahit nagkaroon man tayo ng mga kalungkutan sa ating puso ngayon, pero sikapin talaga na ma-inspired natin ang ating mga sarili. Okay? Okay. Upang ihabilin natin sa ating mga anak, upang maiwan mamaya sa kanak at kanyang anak, na tayo'y mataas na edad, tayo na lang ang magturo sa ating mga anak. See? Sabi ni Divine, yung inyong pagiging positibo, pagiging inspirasyon sa inyong sarili, ito ay maiwan ninyo sa inyong mga anak. Makikita yan ng inyong mga anak na, wow, ang akong nanay, kahit walang kwarta, pero malipayon gihapon. Wow, ang akong nanay, sige ngisi-ngisi, bisag wa kay kwarta. O, di ba? Oh, so ito'y makita ng ating mga anak. O, makopya pud nila na bitaw no, akong mama noon, kahit wala mi bigas, pero positibo kayo akong mama. Di daw mi mamatay. So, di ba? Yan ang mga makikita ng ating mga anak kasi kayo ang role model. Ito ang sabi niya ni Divine. So, kailangan tayo ang magpakita na tayo ay mga survival. Tayo ang mga taong sa taingon nga mga maligun. Makita na itong mga anak na atong nanay, atong amahan, wow, nagpakabait, wow, mga good role model, o kahit hindi sila perfecto, pero they're trying their best na magiging mabuting magulang. Kaya nakikita kasi yan ng ating mga anak, everybody. Kaya, sabi ni Divine Master na, ayaw mo pag binulastog sa harapan ng inyong mga anak, ayaw mo pag hubog-hubog, wag kayong maghupyup-yup ng mga droga, wag kayong maglasing-lasing, kasi kung ano ang nakita sa inyong mga anak mo, registered yan sa kanilang mga isipan. So, kailangan makita ng mga anak na inspiration kayo. Kayon ang inyong maihabilin sa inyong mga anak at mga anak, mga apu. Nauluan? Kay darating man dyan ang panahon na
ang ating mga anak ay makipagkwentuhan sa atin kung ano ang ating mga family foundation, ano atong family tree, ang sa mga kaugalian. Kay today, surprise ako sa akong anak. Doon kami sa park. Nag-upo kami habang kumakain kami ng chicken burrito. Tapos nag-ano siya, nagtatanong siya ng family tree ko, ano ang mga kaugalian. Nasusurprise ako. Oo, kasi for me, hindi na yan importante, pero sabi niya, gusto ko mamalaman para magkaroon ako ng idea kung ano ang mga kaugalian ng mga kapatid mo at mga kaugalian ng grandfather ko and grandmother ko and sa side sa kang tatay daw at ang sa side ng nanay ko. So, sabi ko sa kanya, so doon na-express ko yung, of course, honey, no family is perfect, pero hindi pwede nga mag-hold tayo ng sakit sa dibdib kasi ito'y lang ang magpabigat sa ating katawan at magpabigat sa ating espiritu, sa ating kaluluwa kung tayo ay nag-hold ng mga masakit dito. And then, God will give us a blessing, pero paano darating ang blessing sa ating harapan na yung puso mo ay mayroong kinikimkim na sakit, mayroong hatred. So, yun, ginasingit ko ang mga wording sa akong anak kanina. Sabi ko na, ayun ang dahilan nagilit go ko ang akong galit sa akong mga igsuon, gilit go ko ang galit sa akong tatay, gilit go ko ang akong kahiubos sa imuhang amahan nung unang panahon kasi gusto ko na yung akong puso ay magaan at gusto ko na ang mga blessing sa Panginoon ay madali darating sa akin. And look at 2017, yung gilit go ko yung mga galit ko sa aking puso, tingnan mo, ang blessing dumarating na mabilis ang blessing. At the same time, yun ang time din na gisubukan ako sa PBMA kung tunay ba o tapat ba ang aking pag-ibig sa kang Divine Master nga Master Junior and Isdi. And that was the biggest examination for me also kung manindigan ba ako sa PBMA. Hindi, kinanindigan man ako sa PBMA, ang blessing, wow, dumating talaga ang blessing. So yun nakita ko yun na ganun pala, kung kailangan talaga na whatever na mga ano dito sa ating puso at mga basura sa isipan, kailangan talaga tanggalin yan. Kasi ang blessing ay hindi mupasok sa ating buhay kung mayroong nakabinbin na mga sakit sa dibdib. Naunawaan? So, gishare ko yan kanina sa akong anak. So, naunawaan niya and then she's very thankful na ganun pala ang buhay. So, to tell you the truth, everybody, I am so thankful nga nagbubukas or nagbabasa ako ng mga lecture. Itong mga mensahe ni Divine Master kasi ang laki talaga ng tulong sa akin bilang ina na mayroon akong dalaga na nandito lumaki sa Amerika, na iba ang tradition, ang culture, ang ugali, iba sila dito. So, I am thankful sa mga message ni Divine Master dahil ito'y nakatulong talaga sa aking pagli-lecture sa akong anak. And I thank you so much, Divine Master. Dahil kung wala ito, hindi ako common sense, hindi ako maka-explain talaga. So, thank you kindly, Divine. So, hopefully, ito rin ang ma-share ninyo sa inyong mga anak, apo, bilang isang mataas na edad at bilang isang missionarya ng ating association. Kaya ito sabi ni Divine, ang mga pagtuturo sa PBMA, kayo ang mga nakatandang edad. So, kayo na lang ang mu-adjust. Kayo na lang ang mupakumbaba. Yeah, many times na mainis ko sa akong anak, pero isabi ko na lang sa akong isipan, missionary ako. Kailangan ko magpasensya. Kailangan ko magpaubos. Kailangan ko mag-unawa. Nga, kausapin ko na lang ang sarili ko, guys. Kaysa yung magsiklab pa ang akong emosyon. Oh, kaya i-inspired ko na lang ang akong sarili. So, kausapin ko akong sarili na pagpakumbaba, missionary ra ba kang dako, mitos? Mag-iyaw-iyaw na lang ko sa akong sarili, everybody. Oh, kasi ito ba nagsabi ni Divine Master na
Kailangan mayroon kayong maipakitang mga kabutihan at kabaitan sa inyong mga anak, kasi ito ay makikita sa mga henerasyon. Next generation, ito ay magdadala. And then kung tayo ay mga mabuting magulang sa ating mga anak at tinuruan din natin sila ng kabutihan, sabi ni Divine, sa bandang huli, ang inyong mga serbisyo at pagtitiis bilang isang mga magulang na kayo'y sumusunod sa pinakamatuwid at pinakamabuting paglilingkod, sa sunod na mga henerasyon, ang inyong mga apo, sila ang makareceive ng mga reward, mga gantimpala. Meaning, ngayon, nagpakabait tayo. At ang inyong pagpakabait, ito ay isang tanim, seedling, na inyong ginatanim dito sa mundo dahil yung pagtatanim ninyo ay gipreparahan nyo ang inyong mga apo, anak sa mga sunod na henerasyon. So, hindi man natin matanggap ang ating mga gantimpala sa pagpakabait, pero mayroong magpitas, mayroong mag-harvest ang inyong mga ancestor, ang inyong mga descendants. Naunawaan ninyo? So kaya nga itong pagpakabait ay malaking tulong ito para sa ating mga descendants sa sunod na mga henerasyon. So sometimes ngayon, dahil mahaba ng panahon, because the PBME was started 1965. So maraming mga misyonarya na namamatay na sila. So, kahit nandun na sila pumanaw, pero sa ngayon na panahon, ang kanilang mga anak-apo, diba? May mga PBME karon na mga maganda na ang buhay. May mga blessing, mga blessing. Kasi yung mga ninuno ninyo noon, mga pamilya ninyo noon, inyong ancestor, mabait na sila. So, kayo ngayon ang naka-enjoy, naka-benefits. Naunawaan? Kayo ang naka-benefits. Example, ikaw isang mama ka nga ron. Noong unang panahon, isa kang mabait na MSD. Grabing serbisyo mo sa PBMA. Namatay ka na. Ngayon, wala ka na. So, one of your children ay nagkaroon ng blessing. Dahil siya ang nag-harvest sa iyong mga sakripisyo. One of your children ay nagkaroon ng mga oportunidad, mga grasya, mga blessing. So, this is from you. Galing yan sa iyo na ikay nagpakabait. May merit ka sa Diyos. Kaya ang mga sumusunod sa iyo na mga descendants mo, silang nag-enjoy. Naunawaan? Kaya sabi ko sa akong anak, kahit sometimes di ka makinig sa akin paminsan, pero I will humbly nga i-discuss ko sa inyo kung ano ang mga natutunan ko sa guidance series at sa aming association. And then, ito mag-ayos ko sa akong kaugalingon, sa akong sarili as a mom, as a missionary, kasi alam ko balang araw, ikaw ang mag-enjoy sa grasya, anak, giing gusya. Ikaw ang mabibigyan ng gantimpala, ikaw ang makasunod, ikaw ang mutanggap yan, ikaw ang mag-harvest yan. Yun ang sabi ko sa kanya. So, you see, ito ang sabi ni Divine na, ang panahon ay mubalik lang. Story repeat itself. Mubalik lang. And then, kailangan sa ngayon na panahon, isipin natin ng ating mga anak ay magkaroon ng pwesto. Sa paghukom ng Diyos. Na kailangan during the yung pag-judge na ng Panginoon ay maprotektahan yung mga anak natin, yung mga minahal natin sa buhay, kasi ito ang sabi ni Divine, sila mamaya ang mabigyan ng kuruna sa susunod na iniwan dito sa mundo. See? Ang inyong pagpakabait bilang isang magulang at misyonaryo, ang inyong mga anak na makabenepisyo. Kaya nagtanong ka mo ng kabutihan, kabaitan. Hindi ba nato ma-perfect kay musibag man say atong utok as a parents, pero ilagay na lang sa isipan na, kausapin na lang ninyo yung sarili. Misyonarya kung dako. Paubos? Pasensya. Ana na lang.
Oh, you see? O to, itong mga pagtuturo sa PBM na hindi ninyo yan marinig sa mga patuo-tuo diyan sa social media ng mga lolo, mga divine master daw, mga master. So, hindi ninyo yan marinig ito ng mga mensahe. This is the deepness, pinaka-deep ito na mga sitwasyon sa ating mga buhay ngayon dito sa mundo. Okay? Ang kanilang mga purpose dyan, pangwartara sa izo. Okay? Panggulo, pangligaw lang sa inyo ha. So, mag-ingat kayo. Okay? Sabi ni Divine Master, ano ang makikita na simbolo sa ating PBMA at ano ang inahatid palagi sa atin? Bakit ang iba pag magluluko, magwala kaagad? Ang PBMA ay maghatid palagi sa ating mabuting pag-aaral. PBMA Incorporated. Ang PBMA ay laging naghahatid ng mabuting pag-aaral. So look at this. Mga lecture ko, tinuruan ko ba kayo na magpakasama? Tinuruan ko ba kayo na magbuang-buang? No! Tinuruan ko kayo sa mga mabuting pag-aaral. Ang simbolo ay hawak kamay. Kita ninyo yung hawak kamay dyan? Upang hindi mahiwalay ang ating pag-iisip. Makita natin ang ating emblem sa kanan o kaliwang kamay maghawak upang hindi magkahiwalay ang ating mga gawain. Nasa iyo at nasa akin. Kung ako'y gagawa ng kalukuhan, tayo'y lahat ay magkahihiwalay. Kung kayo'y gagawa ng kalukuhan, ang ilan sa inyo ay mawawala. See? Sabi ni Divine, ang PBM Incorporated 1965 ay laging naghahatid ng mga mabuting pag-aaral. Klaro ha, isulod na sa utok. And then, ang simbolo ng ating hawak kamay, yan, sa logo, hawak kamay. That's represent nga, kailangan maghawak tayo sa ating mga mabuting gawain para hindi tayo mahiwawalay. Hindi tayo magkahiwalay. Dahil kung magluko kayo, magpabuang-buang kayo, magbisyo, ano na lang ng mga masamang kaugalian at mga kaisipan, di ba? That's represent na ikaw mismo ang humihiwalay sa PBMA. Naunawaan? Yung mga membro ngaron, nga nagpunta na ng ibang grupo, sila mismo ang humihiwalay sa PBMA. Hindi ang PBMA ang humihiwalay sa kanila. Sila mismo ang no-desisyon. Sila mismo ang nagsarili na muhiwalay dahil maraming mga negatibo. Kung isipin ninyo sa PBMA, tinuruan kayo positibo. Tinuruan kayong inspirasyon. Pinakamabuting daan. Pinakamatuwid na gawain. Yun ang mga pagtuturo. Pero kay kamo man mismo ang musibag, musarili ng mundo, kayo lang ang nagpahiwalay sa inyong mga sarili dyan sa lugo ng PBMA. Kay ayaw man ninyo musunod sa matuwid na mga gawain. Naunawaan? So, gina-example ni Divine Master kaning si Mr. Mahorinos. Tinatawag na dudong, nakakuha sa akin ng kaunting mga kaalaman na tinuturo sa akin ng aking ama. At sa ganon, ang naniwala sa kanya ay nakukunan niya ng malaking salapi. Ang mga tao ay utusan niyang manghingi. Pagkatapos niyan, hindi pa siya magsiyahan, binigyan ng pira ang ilang daan ang nakuha niya. Gumawa pa siya ng ibang samahan. At sa kaalam ninyo, ang tulad ni Mr. Mahorinos, dahil palagi siya dito sa akin noon, tulad din ng samahang ginawa niya at saka kanya nang nalilihis ang titulo. Ngunit sa loob lang ng ilang araw, sasabihin na rin niya, "Oh Master, hindi talaga maari nga mabubuo ang aking samahan. Hahanap-hanapin ako nagpasantos-santos. Ngunit huli na ang lahat, tapos na ang lahat para sa kanya." Ang ibig sabihin, sabi ng ating Panginoon, consumatum is. Tapos na ang lahat. So sabi ni Divine Master, hawak kamay kayo sa PBMA. Pinakamatuwid
at mabuting mga gawain para hindi kayo mahiwalay dyan sa hawak kamay. So, example niya itong si Mahorinos. Ang iyahang palayaw ay si Dudong. And then, sabi ni Divine na, of course, binigyan siya ng kaunting kapangyarihan. Of course, talaga tayo mga misyonarya, especially, nag-mission kayo, ay mayroon kayong mga power na binigay ng ating Panginoon dahil kayo ang ginawang instrumento sa panggagamot, kung ano pa diha ang mga gagawain na mga mabuting gawain. So sabi ni Divine na nabigyan niya ito, tinuro niya sa kanya. Pero sabi ni Divine, galing dayon sa ating Ama, Almighty Father. Okay? And then, itong si Dudong Mahorinos, nagpatuto ito siya na mayroon siyang kapangyarihan. Nagpatuto siya na siya si Divine Master, pero manghingi siya ng pira. Take note. Dahil si Divine Master, hindi yan manghingi ng pira. Ang tao, ang kusa, mubigay, muhatag kang Divine noong unang panahon. Pero ito si Dudong Muhira, nagpatuto siya na siya si Divine, tapos mamaya magdemand siya ng kwarta. So you see, yan ang dapat ninyong bantayan ng mga kaibahan. Kasi mayroon dito, nagpatuo-tuo. Lulu daw, Divine daw, Master daw. Pero later on, magbinta ng mga hurim-hurim, gahom-gahom, at hingian kayo ng pira. Naunawaan ninyo? So sabi ni Divine, na di pa na siya magkontento. Utusan pag yun niya iyang tauhan na manghingi pa ng pira. Oh. At gumawa ito siya ng samahan. Bakit? Itong mga taong karon na nagpatuo-tuo, ang pinaka-goal na nila, pinaka-purpose na nila, pinakalayunin na nila, kay gusto nila na ng tauhan para mayroon silang makuhang gatasan. Makuhaan ng kwarta. Of course, itong mga tao na ito, magpatutuo na sila na ni Lulu, nagbago-bago ang bushish, tapos ganun, mga istorya-istorya para lang kayo maikot-ikot sa kanilang mga daliri, ligaw-ligawon kayo. Pero actually, they want money. Oh, of course, bakit kailangan nila ng kwarta? Of course, mukaon po na sila ay. Kailangan po nila ng mukaon ng chicken, beef. Kailangan po nila mag-shopping, kailangan nilang damit. Kailangan po nila mubayad og electric, wifi, tubig, bills. Baka mayroon pang mga pinaeskwela. Oh. Tingnan ninyo itong ginawa nila. Gumawa sila ng samahan para gawing gatasan. Sangkalan. Ang iyahang na nabuo na grupo. Oh, bakit magpuntahan pa kayo doon? Na nandito naman kayo nakapasok sa PBMA. Oh, mayroon na mga pagtuturo. Mayroon tayong mga amutan karon, dili man akong mga dinagko, ginagmay ra man na. Hindi man kagaya nung unang panahon, madagko karadyaw. Karon niyuhan man na mga monthly attendance, mura man na. Sa balira. Wala man mo mga mga kuta-kuta. Di ba? Meron tayong mga mutan yung pagpatayo kang Master Junior Israel, pero nakita naman ninyo, tumayo na, maganda na. Oh. Pero sa ngayon, na yung magtawag sa inyo, mag-ingat kayo ha, kaya mayroon dito sa social media nagpalulululo. Galit daw sa akin. Magalit siya sa ako po siya sabihan. Okay. Kasi alam ko ang aking ginagawa. Oh, hindi ako dito nagpatuo-tuo. Hindi rin ako dito nang akit ng mga tao. Ang ako dito ay naghahatid ako ng mga magandang aral ng ating association para hindi kayo at ako mahiwalay sa ating logo ng PBMA. Okay? So ito daw si Morinos, sabi ni Divine, nagbuo na ito ng grupo. Tapos utusan niya yung mga tao na mangulik ng kwarta. And then, manguha pa ito ng mga chapters. Kunin pa niya ang mga titulo.
Common sense. Manguha, kunin niya ang mga titulo sa chapter. Tapos, pag nakita niya si Divine Master, magsabi, Divine, wala jud ko nakakuha ng mga tao. Wala nakinig sa ako, wala nisunod sa ako. Pero sabi ni Divine, nagbuo na pala siya. O, klaro? Magpasantos-santos daw ito siya sa mukha. Magpaawa-awa ipik ito siya. So that means, grabe ni siya ka-artistahon. Artistahon siya. Pero, sabi ni Divine, well, hindi niya ako maluko. Huli na ang lahat. Dahil ang kanyang mga ginagawa ay nakita ng Panginoon at na-record ng mga spiritual division. Kaya, consumatum est. So, yung mga nagpatutuo dito sa social media, mga consumatum is huli na ang lahat. Wala na yan. Dukdukan na ng mga spiritual division na yun ang kanilang mga ginagawa. Sila ay ipa. Sila ay nagsarili na ng mga grupo. Sila ay nagsarili na ng mga mundo nila. So, hindi na sila membro ng PBMA. Naunawaan? Okay. Ugat pa kaya ang tanom habang walang tubig? Marami ang halaman na minsan namatay dahil walang tubig. Yes. Kaya ang ating gawain, nitong taon na ito ngayon, ating obserbaran ito sa mga taong lumabas sa ating samahan kung magpatuloy ba ang kanilang mga gawa hanggang sa hangganan. Ngunit alam ko na itong ginawa nila ay pangdaya sa akin. Darating ang araw na magbayad sila sa akin. So sabi ni Divine Master, itong mga membro sa PBMA na nagsarili ng grupo at maraming mga kalukuhang ginagawa, dala ang PBMA na pangalan, dala ang kanilang pangalan ni Divine Master, ni Master Junior at mga espirituhanon. Sabi ni Divine, ginaobserbara na ng mga espirituhanon. And then, tinitingnan kung hanggang saan, hanggang kailan ang kanilang mga exhibition ngayon. So, ang kanilang ginagawa ay pangdaya daw. Pero darating ang panahon, magbayad sila. And that's true. Kasi lahat ng mga ginagawa nating masama dito sa mundo ay magbabayad talaga tayo. Yan sabi na, credit now, pay later. Naunawaan? Okay. Bakit dito sa ating dako, sa ibang puok, sabihin ng ibang membro na hindi sila makagaling, may mga karamdaman, namatay ang iba? Anong katuwiran? Ang mga tao ay walang tiwala sa kapangyarihan na nasa kanila. Walang tiwala? Naghintay kay Master? Nasaan si Master? Ito, mayroong karamdaman. Ano pang espiritu ang tutulong sa iyo? Na si Master pa rin ang inyong hinahantay. Kailangan higpitan ninyo ang inyong paniniwala. Bigyan ninyo ng sariling kapangyarihan ang inyong sarili. Hingiin ninyo ang tiyak na kapangyarihan. Huwag nang sabihin kung nandito pa si Master, buhay pa sana ito akong anak. Hindi ganyan ang mga bagay na ibinigay ko sa inyo. Tulad yan ng aking buhay. Ano ang kaibahan sa aking gamot at sasaka sa inyong mga gamot? Kaya lang, kulang kayo sa inyong pananampalataya. Kulang kayo sa pagmamahal. Kulang kayo sa paggawa. Ang ibig sabihin, nag-alinlangan kayo. Ang pag-alinlangan, yan ang nakukuha sa iyo ng inyong kapangyarihan. At saka mga kapatid ko, yan ang ating babantayan ngayon sa susunod na mga taon pa. Okay, so, noon, doon sa San Jose de Dagat, mayroon na namatay, yung nagkasakit ba. Tapos sabi ng pamilya na, sus, kung dumating pa lang si Master Junior, may buhay pa sana ito ako. Anak, sabi, gano'n na istorya. Sabi ni Divine, bakit antayin pa ninyo? Na kung tutuusin mga misyonarya man kayo, pwede man na ninyo gamutin. Pwede ninyo na check upon. Bakit mag-antay pa daw kayo sa kanilang material body? Yung time na yun. Bakit antayin pa? Tapos pag mamamatay, sisihon da yun. Master, si Divine, noong unang panahon, dapat, Divine, dating ka sana, kay buhay pa sana ito ako, anak. Sabi nila, problema ko sa inyo ha, kay mga kulang kayo sa pagmamahal daw sa itong gamit. Kulang tayo sa paniwala, sa check-up. Kulang tayo sa
project o pagtrabaho ng atong pagiging misyonarya, pagka-misyonaryo. Mayroon ng divine words, bakit hindi raw ginadapatan ng divine words? Mayroon kayong gamit sa paggagamot, bakit hindi niyo sini-check up? Nag-antay pa kayo? Dadarating si divine, si master? Na kung tutusin ang iyong kapangyarihan at ang kapangyarihan na atong ministro ay pariha lang man daw. Oh. And then, di ba may mga moment tayo na we are very sad once nga mamatay ang atong mga pasyente? Yun lang talaga ang oras nila. Yun lang talaga ang time nila. Tingnan mo yung mga tao sa ospital, dili-dili na nangamatay. Na nangamatay man na. Kahit ilang buwan pa yan ginalagaan ng doktor, lagyan ka ng dextrose, injeksyonan, pakainin ka ng medisina, mamatay pagid gihapon. See? Kasi kung oras mo na, Jud. Ganun yan. Okay? Baka sabihin ninyo na hindi kayo mamatay, tingnan niyo maraming nangamatay sa ospital. Oh. So, kung may mga pasyente daw tayo na mga himatay na, sabi ni Divine Master, believe yourself. You can do it. Kaya nga, i-inspire mo yung sarili mo. You can do it. Project the healing. Check up. Bigay ninyo. Kayo ang instrumento. Kayo ang doktor. Yung time na yun, yung moment na yun. So, do it. Project. Kung walay kandila, na, pwede man tayo mag-check up na walay kandila. O, kay lalo na kung nandyan sa mga publiko. Meron kayong touch healing, sea healing, blue healing. Oh, you can apply that. See? Ito ang sabi ni Divine Master, maraming sa inyo nag-alinlangan kayo. Tapos yan ang nakuha, na-sense ng inyong mga kagamitan na mga doubtful tayo. Maduha-duha. O diba? Bakit minsan ipahamak ang isang membro misyonaryo doon sa kapahamakan o disgrasya? Baka sakali kulang kayo sa inyong debosyon. Kulang kayo sa pag-akit ng inyong anghel. Kulang kayo sa pagdarasal. Yan ang dahilan na inidaya kayo sa kasamaan. Ganon din kung inyong pansinin niyaong mga sabi-sabi na napakainit sa kapwa-tao at makasira sa inyong kapwa. Subalit ang inyong unawain ang mga batas ng ating samahan. Lagi ninyong basahin ang batas. Baka maiwasan ang masamang pangyayari. Higit sa lahat, kung inyong pakinggan itong mga wika, mula talaga sa aking bibig, kung ito'y inyong ipasok sa inyong isipan, hanggang sa inyong puso't at damdamin, malatyata mailayo kayo sa kapahamakan. Okay, sabi ni Divine Master. Bakit ang isang misyonarya o membro ng PBMA ay naipahamak? Bakit nangadisgrasya kayo? Bakit ngayon na panahon maraming mga hila-hila, especially social media? Bakit man na nangadala kayo? Isa na raw yung number 1, wala mo na grocerio. To. Then, kulang kayo sa pag-akit ng inyong anghel na tagabantay. Hindi kayo nakipag-usap sa kanya. Hindi kayo nag-rosaryo. Huwag ninyo girosaryuhi. Kasi ang rosaryo natin ay ito ay pagkain. Parang energy ba yan? Ng ating anghel na tagabantay sa ato. And then kung hindi tayo magdasal, of course, malnourish ang inyong anghel. Oo. Para yan og skeleton nga walay vitamina. Kaya gusto ni Divine, magrosaryo kayo, magrosaryo tayo para magkaroon ng vitamins ang atong anghel na tagabantay. So, kung inyo na i-common sense, of course, kung hindi rosaryuhan, di ba, parang dahong laya, lanta, ang atong anghel na tagabantay. Oo, kung isipin niyo sa material na pag-iisip, walang pagkain, walang tubig, so kibali gutom, at uhaw, dehydrated ay inyong mga anghel, kaya wala mo rosaryo. So, paano kanya maprotektahan kung mayroong mapahamak ka, mayroong mga disgrasya, paano kayo maprotektahan sa mga nagpatuo-tuo ngayon? Nawa man ka mo magdarasal. So, kaya sabi ni Divine na kulang kayo sa pagdarasal, everybody. And then, kung inyong mga ginagawa araw-araw
nandyan kayo lagi na pag nag-monitor sa mga sira, paninira, pananakit, mga chismis, nandyan kayo naga saw-saw-saw-saw sa mga away-away sa inyong neighbor, away-away sa atong association, this group, that group, nakisaw-saw kayo. And then away-away sa politika, nakipag yaw-yaw po mo ng mga masakit na salita. Kaya sabi ni Divine Master, iyon, kay nakisaw-saw sa mga mainit na mga istorya, nakisaw-saw sa mga kadramahan, kaya nawala sa sarili. Masama pang ugali, nag-ano pa, nang lait pa. So, dili yun mo protektahan ang inyong anghel. Kaya wa pa'y rosaryo, wala pa ninyo pakainan ng pagdarasal ninyong rosaryo, andi nandiyan pa jud mo nakisaw-saw sa mga pangit na mga issue ngayon. So, of course, kung ikaw ay madisgrasya, ikaw lang yun talaga ang masisi, kaya ikaw man din ang dahilan. Naunawaan? Kaya sabi ni Divine Master, please, pakinggan ninyo. Ito amo mga mensahe. Ito amo mga pag-aaral. Ito amo mga advice sa inyo. Kailangan ilagay ninyo sa inyong mga utak, ilagay sa inyong mga puso, from the puso all the way inside your heart. Doon, ipunla, itanim ang mga natutunan ninyo sa PBME. Huwag lang ninyong itikin for granted. Kailangan inyo na isipon na inspirasyon na nakarinig kayo, nakaunawa kayo, nakatanggap kayo, sumik as inspiration. I-inspire inyong mga puso na okay, ganun pala ang gagawin namin. Dahil itong mga pagtuturo, sabi ni Divine Master, itong mga wika na tinuturo namin sa inyo ay para sa inyong kaligtasan, para sa mga kabutihan ninyo. So please, put in your head, put in your mind, in your heart, and do it in action. Para daw lahat tayo ay protektahan sa kapahamakan. Nanuwaan? So, daghang salamat, everybody. And I appreciate sa inyong time. And this message is from our beloved Divine Master, Rubin Ecleo Sr. and the members of the four corners of the world. And Master Rubin Ecleo Jr. and his companion in the New World Spiritual Division personnel. Signed and approved our beloved Master Rubin Buray Ecleo Jr. Daghang salamat, Divine. Pasensya na po, marami po kami mga sablay, Divine. Pero, we will do our festival. Di ba? Marami tayong mga sablay, everybody, no? Alam kong hindi lang ako, pati kayo. Diyan. Kaya nandito tayo. We are still here together, sharing the message together so that we can aware and we can always remember sa mga mensahe ng atong ministro. Thank you so much to Sister Sari Kalonsag, Sister Nalama Tanudra, hello, Sister Salvi Belen, Sister Sherry Gadilig, Sister Nining Nelson Escrala, Sister Austria Calliope Brillante, Sister Macpords, Sister Filomena Gutierrez, Sister Nela Matanudra, Brother Rodelius Versusa, Sister Cheryl Mendoza, si Brother Jeprin Joseph Nabung, hello. Brother GM Holder, Brother Jolex Pareneditan, ay akong ate, hello. Sister Flax Flores, Sister Mara Ravenesia, si Brother Danilo Poronda, Sister Marta Galiedo, and Sister Annalyn Gabaliro Gabatan. Thank you so much for your effort. Welcome. Salamat sa ilang Divine. Okay. Brother Gregorio Silang. Sister Prito Morelio. Brother Crispin Lagutan. Hello. Sister Lindsay Solon. Sister Nora Hidaro Lumansag. Sister Espides. Sister Melissa Opresio. Kaloy sa Juices Thailand Rakon, harami sa Laos border, Thailand. Salamat sis. Okay, God is good nga. See? Basta mga mabait, protektahan jud na mapalayo kayo sa kapahamakan. Diba? And Sister Angelina Candido Garcia, Sister Minda Haligi Jimena, Sister Milicia, Sister
Luming Navarra, si Sister Santa Olala Santa Ana, Brother Ryan La Madrid, Sister Malineta Natal Servancia, Sister Geraldine Dumayan Wansu, and sino ba? Sister Alma Jimmy Maghanoy. And the rest, okay. Salamat Karajaw. Umayong buntag sa ido urot. Ang si Sister Macfords nakita ko. Ano, kantahan ka mo? Ano ang kanta na ako? Let me say. Ang tangi kong pag-ibig ay minsan lamang, ngunit ayong akala ay hindi tunay. Hindi ka lilimutin magpakailan pa man, habang ako ay narito at may buhay. Malasin mo't magtitiis ng kalungkutan. Ang buhay ko unti-unti na pumapanaw. Wari ko ba sinta? Ako ay mamatay, kundi kamo ang kapiling habang buhay. Let's sing. Ang tangi kong pag-ibig ay minsan lamang. Ay hindi tunay, hindi ka lilimutin magpakailan pa man, habang ako ay narito at may buhay. Sumpay. Malasin mo magtitiis ng kalungkutan. Ang buhay ko unti-unti na pumapanaw. Wari ko ba sinta? Ako'y mamamatay, kundi kamo ang kapiling habang buhay. Okay, na-enjoy mo? Mukanta na lang kung mano-mano kay si Facebook ang copyrights karon i-block naman niya karon, kaya yung mga video ko na nagsayaw-sayaw ako, di ba, parang iba nga akong action kay gimute ko na ang mga music kay ilaha man good i-block, i-copyright na. Kaya iba nga akong gigamit, mga free songs na lang, and then, ang action parang kay iba nga akong sayaw, more kiningkoy na. Ano kantahan ko mo? Anong kanta ko? Anong, yung kanta, where do I begin to tell the story of how great the love can be? The sweet love story that answers unto me, as in about the love she brings to me. Where do I start? When her first hello, she gave the meaning to the emptiness of mine. Another time. She felt the sun. Na 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 na. Unsaon ko na lang kumuha ka na sa akong kiliran. Mag-unsa na in town kami, ayaw itugot na, maisalaag in town kami, sa laing dalan, ayawin taon, ayawin taon. Hindi nakaunawa ang mga Ilocano ngayon, kaya nagkanta ko Bisaya. Dongdongwin kanto unay-unay, aayatin kayo unay-unay.
Ay! Ano ba? Ano ba ang kanta na to? Kantahan daw mo? Ano paborito ni Master na kanta? Yung kinanta ni Master, kahit kunting liwanag ng pag-ibig, na 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 na, ang pag-asa ay aking nakikita, at ang aking nadarama. Kahit kunting liwanag ng pag-ibig. Hindi na ako kamemorya. Ay, I love Bisaya, everybody. Oh, di ba? It's a very nice music. Oh, na-miss ko si Divine. Na-miss ko si Master. Ano ba itong kantahon? Ano ba? Mayroon kayong mga alam na kanta? Halabi. Ano yung kanta ni Master na... Oy. Ay, kadaghan sa kanta nila ni Master. Di na ako mahinumduman. Karamang sa pagsubang sa adlaw. Nakita ko ang kahayag. Kahayag nga mauy naglandag sa gugmatang duha. Pinangga sa pahiyom mong gipakita, ning tuhop ning akong galamhan sa gugmanga way paglubad. Sabay tayo sugod na. Na 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 na, nganong giayran ning gugmanga buutan, unya ikaw ray natimban. Oy, Divine Master na no karon December 9 birthday na ni Divine Master. Oh, ready na mo? Sa pahiyom mong gipakita, ning tuhop ning akong galamhan. Oh, yeah, honesty. Honesty is such a lonely world. Yeah, diba? Master Junior. When I first saw Master Junior in San Jose, I was high school. I think second year college. Nakita ko si Master Junior doon. Niya, rock and roll pa yung buhok sa una. Tapos nagpiano na siya sa admin. Niya, ang iya nagikanta. Honesty is such a lonely world. Tapos yung buhok, kipay-kipay. O niya, bayupo na gid nagapiano sa admin. Ay, nakita ko si Master. Ay, ka-cute! Yun ni Master, kagwapo! Gusto ni Master. Uy, nanggigil gano'n ako nagtanaw kang Master na kagwapo. Yan, nakanta siya ng Babe, I love you. At I'll be missing you. Yung steak na kanta, kinala niya. The long and winding road. Ay, marakong na ikugma. Sus, ginoko. Nakita ko si Master, grabe, gasod kagwapo. Dabaga na nga akong dughan na. Naglukso-lukso, gasod, anak-anak gasod akong dughan. Nang nag-witness kang Master Junior pag-concert. Ay, grabe yung mga kanta. Uy, pa nga. Atong In Your Eyes food. Oh yes, yung In Your Eyes. Gipadala na ni Master sa ako yung naglungkot-lungkot ako. Grabe akong lungkot. So, gipanadala niya yung In Your Eyes by George Benson. Sus, grabe yun na ako. Humilap kay In Your Eyes daw. Nya, when I read the lyrics, it's so beautiful. In your eyes, I can see my dreams reflection. In your eyes, find the answer to my questions. In your eyes, na 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 na. Sus! Ginako, Master, I miss you. I miss this moment. So, anyway, inspired ko ra mo karon na oras. So, ano, siguro mag-concert ta. I'll see you in a few minutes. Inom sa ako tubig, kantahan ko kung okay, kay para mugana po lang akong likod karon kay murag kailangan ng energy. Hi everybody. Oh, kantahan ko ka magkantahay ta. So, okay lang kung i-block ni
mimita basta mayroon tayong moment together tonight and I'll be right back. Okay? I love you. Have a good evening po.